po, yung mga nasa kabilang side po ng ating simbahan ay pumunta na po dito sa worship hall natin. Tayo po ay magsisimula na. Bigyan papurihan ng ating dakilang Panginoon. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Isang napakapagpalang midweek na naman po sa atin. May gusto po akong i-share sa inyo na Bible verse sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. It says, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Hallelujah. Most gladly, therefore, will I rather glorify in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Hallelujah. Alam ko po na everyday po may mga pinagdadaanan tayo. But still, we should be grateful about it. Kasi si Lord andyan, lagi sa ating sumusuporta, ginagay niya tayo. Basta marunong lang po tayong lumapit sa Kanya at sasagutin niya po ang bawat tanong na hinihingi po natin. Amen. At tulong na kailangan natin, siya rin po nagbibigay nito. He always make way for that. Amen. Hallelujah. Naaniyahan ko pong papurihan natin ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You used the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people,
po natin na nararapat na palakpak sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kami po ay nasa harap po niyo ngayon, Panginoon. Siyasatin niyo po ang bawat puso namin, Panginoon. Linisin niyo po kami, Panginoon. Ang aming mga puso, Panginoon. Ang aming isipan, Panginoon. Ay sa inyo lamang po, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po ang pakabuti niyo, Panginoon. Jesus. Nararapat po ang oras namin. Sa oras na ito, Panginoon, para bigyan ka namin ng papurihan, Panginoon. Naalay po namin ito, Panginoon. Sapagkat napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Sa hininga pa lang na binigay niyo sa amin araw-araw, Panginoon, sapat na ito sa amin, Panginoon. Makasama namin ang bawat isa, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Hindi napakabuti niyo, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri, Panginoon. Ang aming worship sa inyo, Panginoon. Ang bawat bibig na lumalabas na lyrics, Panginoon, ay para sa inyo, Panginoon. Tanggapin mo ang aming musika, Panginoon, para sa inyo. Hallelujah. Siya sa atin, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagwalaban sa'yo. Sumasamo, dumudulog sa harap ng banalong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Inaanyayahan ko po kayo, mga kapatid. As po natin ang kamay, let's surrender it all to Him, O God. O Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagwalaban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo. Mga kapatid, ito yung oras ng hinihintay ng Panginoon. Itaas natin ang kamay natin na nagsisimula na sinusurrender natin ang buhay natin sa Kanya. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat
banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus, ikaw lamang Jesus, ikaw lamang Jesus, ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Lord, na Ikaw ang pinakabanal, Ikaw ang kabanal-banalang Diyos na aming pupurihin, na aming sasambahin, na aming patuloy na dadakilain sa aming buhay, O Lord. Right now, Father God, we just wanted to acknowledge Your Holy Spirit's presence. We just wanted to acknowledge Your Holy Spirit's infilling and empowerment, Panginoon, deep within in our hearts right now, Father God. We pray, O Lord, na sa oras na to, Ikaw ang magpuno ng aming mga puso, Ikaw ang magpuno ng aming mga kaluluwa. Ikaw, Panginoon, ang madakila at mapapurihan sa gabing to. For You deserve the highest glories, O God. You deserve the highest honors. You deserve the highest worship. You deserve the highest praises and adoration, Panginoon. For You alone are the highest and glorious God. You alone are the miracle, Panginoon, working God. You alone are the promise keeper, God, Panginoon. Kaya sa oras na to, sa gabing to, Panginoon, Ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dadakilain, O Lord. Dahil Ikaw ang Diyos na tanging buhay. Ikaw ang Diyos na tanging tapat. Ikaw ang Diyos na tanging tumutupad sa Kanyang mga pangako, Panginoon. At sa oras na to, Lord Jesus, we just wanted, Lord, to feel the warmth of Your embrace, to be filled by Your Holy Spirit, to be empowered by Your Holy Spirit, Panginoon. And we pray, O Lord, na sa gabing to, Lord Jesus, may Your Holy Spirit dwell amongst us. May Your Holy Spirit cover this place and fill this place, O Lord Jesus, as we pray together with one heart, with one soul and one mind, Panginoon, lifting You up, glorifying You up, and adoring You, Panginoon, for You are the God. You are the God that we only serve. You are the God that we only adore. You are the God that we only love, Panginoon. For You have loved us first, O Lord Jesus. Kaya maraming salamat dahil Ikaw ay dakila, dahil Ikaw ay tapat, Ikaw ay mabuti sa lahat ng oras, mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ikaw ang aming patuloy na pupurihin. Ikaw ang aming patuloy na dadakilain. Ikaw ang aming patuloy na sasambahin. At ngayong gabing ta, Panginoon, sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Sa iyo lamang ang lahat ng pagsamba. Sa iyo lamang ang lahat ng pasasalamat, Lord. For You deserve the highest honors and glory, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name we have prayed. Amen. Come on, church. Let's give the highest clap offering for this night. For the Lord is good and His love endures forever. Your love endures forever, Lord. And You are mighty to save us all. You are mighty to bring honor and glory to Your name alone, in Jesus' name. In Jesus' name we have prayed. Amen and amen. Hallelujah.
Amen. A blessed night to everyone. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Ako po ay nagagalak na minsan pa ay gagamitin uli ng Panginoon na magpahayag ng kanyang salita ngayong gabi. Nawa po tayo ay sama-samang mapagpala. Tayo po ay sama-samang makatanggap ng kasagutan sa ating mga panalangin. Tayo po ay sama-samang mapalakas sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Amen. Tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Let us open our Bible in the book of Hebrews. Ayan. Kung nakita po ninyo, sabay-sabay po nating basahin ang Hebrews chapter 2 verse 1. Sabi po sa NIV or New International Version, sabi po dito, we must pay the most careful attention therefore to what we have heard so that we do not drift away. Sabi po sa Tagalog, kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Sige po, tayo po ay panandaliang manalangin. Dakilain ka, Panginoon, sa gabing ito, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, Panginoon. We thank you, Lord, for this opportunity that once again, Lord, meron po kaming salitang panghahawakan for us to be able, Panginoon, to draw nearer and nearer, closer and closer to you, Panginoon. That is the desire of our heart and the prayer of our souls, Father God, this night, na nawa, hindi kami umalis sa presensya mo, Panginoon. Sa buong linggo, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin, Lord, salamat sa mga taong kasama namin na mananalangin muli, sa mga taong nanonood or kasama namin na nag-worship ngayong gabi, Panginoon. Abutin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, that may enjoy, may the Holy Spirit dwell in them, Father God, that the Holy Spirit work in them, that as we ponder to your word this night, Panginoon, sama-sama po kami, Panginoon, na mapapalakas na nito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo at sa oportunidad, Panginoon, na minsan pa kami ay narito at mag-aaral ng iyong salita. Gawin niyo pong oras na pagpapala ang gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan ay amin pong ibinabalik sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, yung ating pong title ngayong gabi, Do Not Drift Away from God. Sabi po dun sa translation, sa Tagalog translation na binasa natin, yung drift away ay hindi tayo maligaw. Okay? So, paano ka pa ba makakapunta sa isang lugar kung ikaw ay maliligaw? 'Di ba? Paano ka ba malalapit dun sa destination na pupuntahan mo kapag ikaw ay naligaw? Lalo na po ngayon, 'di ba, sa dami-dami ng apps na pwedeng gamitin kapag meron kang destination na pupuntahan. Si Waze yata yun, yung kapag ginamit mo is iiwas ka niya sa traffic, tapos idadaan ka niya sa mga shortcuts na nagiging long cuts. So, instead na mapabilis kang mapalapit or makarating dun sa destination mo, hindi ka nakakarating ng mabilis kasi naliligaw ka. Ganon din po sa pananampalataya natin sa Panginoon. If you want to draw closer to God, do not drift away. Huwag tayong maligaw. Ito pong drift away is usually ginagamit siya sa mga sailors na kung saan naglalayag. So, gamitin po natin to ngayong gabi bilang salita doon po sa pag-aaralan natin ngayong gabi for us to see ourselves if we are in this place ba, nasa kalagayan ba ako na ako ay naliligaw, na ako ay nadadala ng hangin lang, ako ba ay nadadala ng mundong ito, ako ba ay nasa right path para mas lalong mapalapit sa Panginoon? Sabi po dito sa ating introduction, drifting away from God is something that happens slowly. It is an unconscious process, often unrecognized until the action is completed. Then you no longer have the desire to have the fellowship or be part of your brethren. God's own people. Instead, such brethren embrace things of this world. Very prone po tayo, lalo na po yung mga nagtatrabaho sa mga malalaking company, sa mga estudyante, sa mga college students natin. Lahat po tayo ay nasa kalagayan na ito, na kung saan hindi po natin ito
napapansin. Actually, hindi lang yung mga taong yun eh. Even mismo sa pang-araw-araw na buhay natin, napapansin natin yung mga sarili natin na nagiging busy sa gawain ng bahay, nagiging busy sa pag-i-scroll sa cellphone, nagiging busy sa mga bagay na kung saan nakakapagpalayo sa atin sa presensya ng Panginoon, nakakapagpalayo sa atin sa Panginoong Jesus. At sabi po dyan, nangyayari to slowly, dahan-dahan ka. O yung una, ayoko munang umattend ng prayer meeting ngayon kasi pwede naman ako mag-pray online. So nawala na kagad. You already drifted away. Kapag yun yung nasa isip mo, dahan-dahan kang inaalis doon sa presensya ng Panginoon na dating consistent kang umaattend ng worship service dahil nauso si online service, pipiliin mo na lang mag-stay sa bahay. Wherein, kailangan natin ng fellowship, kailangan natin ng isa't isa, kailangan natin magpalakasan. Kapag time ng LG, ng life group natin, alam mong sobrang dami mong ginagawa. Ang dami, ito po kasing bagay na ito yung mga tactics ni Satan para lalo tayong mapalayo sa Panginoon na hindi natin namamalayan. Kaya ngayong gabi po, nawa, mga kapatid, let us not be the person who embracing the things in the world for us not to drift away from the presence of God. Amen? Kaya sabay-sabay po tayong mapagpala ngayong gabi. And let us always, kung halimbawa yung sarili mo, nakita mo yung sarili mo na ikaw ay lumalayo na, naliligaw na, our God is always open. His arms is always open for you. His arms is always open for everyone. And His grace is really sufficient. His grace is enough, sabi nga po ng kinanta natin kanina. Amen? Sino po ba yung mga tao na kung saan they are drifted away from God? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 3, sabi ito po yung mga example ng mga taong naliligaw or inaanod or ano ba tawag doon? Hinihipan sila ng hangin sa ibang direksyon. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 3, sabi, people will be lovers of themselves. Mga selfish na sila. Lagi na lang si I, me, myself, and I ang laging tama. I, me, myself, and I ang laging kung pakikinggan. They are lovers of money. Diba? Okay lang po tayong magtrabaho para sa pangangailangan natin. Pero let us always make sure na nag-glorify pa natin ang Panginoon when we find money. Huwag po nating mahalin ang pera. They are boastful. They are proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal. Wala naman po sigurong brutal dito, no? Not lovers of the good. Treacherous and rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ito po yung pinakaiingatan natin na minsan sa buhay natin, i-check natin yung sa sarili natin na ano na ba yung nauuna sa akin? Ano na ba yung minamahal ko? Yung makamundong bagay na ba? Kaya siguro ngayong buwan na ito, binigay po sa atin yung team natin that drawing closer to God. Kasi meron sa atin at meron sa buhay natin at araw natin na hindi pa rin tayo lumalapit at hindi tayo nagiging malapit sa ating Panginoon. Yan, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Nawa po ay nagigets niyo po yung ating mensahe ngayong gabi. For us to be not to drift away from the presence of God, let us, number 1 point, commit to spiritual growth. Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Mga kapatid, kamusta po ang ating spiritual na kalagayan? Kapag tayo po ay nasa ating mga tahanan. Pag nandito po sa iglesia, during services, yes, we are reading the Word of God. Yes, we are doing Bible study. Yes,
nakakapag-pray tayo. How are we if we are in the house? Nagtitake place pa rin pa to? Are you committing yourself to the spiritual growth? Are you doing yourself Bible study if you are in the house? Nakakapagbasa po ba tayo kahit isang verse sa maghapon ng buhay natin? Or pagpasok mo dahil late ka nang nagising, diretso bihis na, punta ng school, diretso sa bihis na, punta ng trabaho. Nawa po sa bawat araw na ginagawa natin, huwag po nating kakaligtaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Let us always seek opportunity to hear the gospel. Ang dami na pong paraan for us to hear the word of God. Maraming reels, maraming preaching sa church. The reason why we are recording also and doing some live at nire-record po natin, pinopost natin sa Facebook, para if ever na ikaw ay nanghihina, you can go back to the Word of God. You can go back to the services na nakaraan na. At ulitin natin yung mga mensahe ng Panginoon sa atin. Ang dami na po natin naging topics, ang dami nang naging theme. For sure, nandun ang pangungusap ng Panginoon sa atin. Kaya po ang mga salita ng Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan kung ito po ay pangahawakan ng kanyang mga anak. Pero if you're going to lose hold, every word of the word, every Sunday na lang pupunta ka ng church just to say present, just to show them that you are attending the church, you're not helping yourself. You're not committing yourself in your spiritual growth. Kaya mga kapatid, especially during message time, let us commit ourselves. This is the time for us to have this spiritual growth. Let us also take advantage yung mga spiritual tools natin. We have Bibles. For sure, meron po tayong mga Biblia sa ating mga tahanan. Sabi po sa isang Facebook post kanina, nakita ko, the Bible is not just book you read for information. You read it for transformation. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, I encourage everyone. Yung verse of the day, very simple lang po siya kung babasahin natin. There is audio. If you don't like to read, kung medyo tinatamad kang magbasa, listen to it. Mangungusap at mangungusap ang Panginoon. Ikaw lang sa sarili mo if you're going to commit yourself. Amen? Pangalawa po, let us commit to consistent prayer life. Sa amin po, sa aming tahanan, nasanay na po yung mga bata na when they wake up, they will pray. Before they eat, mas consistent pa silang mag-pray kaysa sa aming mga matatanda. Bago sila kumain, mag-pray. Before we depart the house, kung kami po ay may pupuntahan, they always pray. Hindi po kami aalis na walang prayer. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Hindi po ito yung prayer na kung saan kailangan mo lumuhod, pumikit, sumulok, pumunta sa isang sulok. Pray continually kahit nasaan ka. Nung minsan po nakisakay ako sa car nila Tita Merla, kapag approaching siya sa maraming sasakyan, approaching siya sa mga intersection, lagi siyang, in Jesus' name, in Jesus' name. Holy Spirit, guide me. Ganun, lagi ko siyang naririnig na ganun. That is a sign of continuous prayer. Now, whatever you do, naguhugas ka ng plato, and even you're praising God, that's a way of prayer din. Na habang nagtatrabaho ka, you're singing for the Lord, at nabibless ka dun sa inaawit mo, it's a prayer. Kaya, wag po tayong, let us commit ourselves in consistent prayer life. Sabi po sa Colossians chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Marami po tayong bagay na nakikita sa mundong ito that we have to pray for. Maliit na bagay, malaking bagay man yan yung nakikita mo sa paligid mo, pray for it. Mga kapitbahay, kaaway mo man yan, pray for them. Maliit na bagay na natanggap mo sa Panginoon, simpleng pagkain, merienda, may nagpadala sa'yo, be thankful. Magpasalamat tayo. That's the way how you devote yourselves in prayer, yourself into prayer. So pangalawa po, ang hamon ng Panginoong Jesus sa atin ngayong gabi, let us commit to a consistent prayer life.
Sa buong maghapon, magkaroon ka ng seryosong panalangin mo sa Panginoon. Halimbawa, bago ka matulog, Lord, I'm gonna give this 15 minutes, 10 minutes, na tayong dalawa lang yung nag-uusap. Aside dun sa mga prayer ng thanksgiving mo, aside sa prayer ng guidance, protection ng Panginoon sa'yo, have time to pray sincerely. Napakasarap po, lalo na kapag ikaw ay may pinanalangin na sinagot ng Panginoon. Talagang hindi ka mapapagod manalangin at mas lalo kang mai-encourage manalangin. Kung ikaw po ay nanghihina, mas lalong masarap manalangin. Kung ikaw ay may pinagdadaanan, mas masarap manalangin. Dahil ang kausap mo ay yung Diyos na tumutugon. Dahil ang kausap mo ay hindi bingi. Dahil ang kausap mo ay hindi bulag. At dahil ang kausap mo ay laging concern at caring sa'yo. Amen? So, pangatlo po, let us, yung lagi pong binibitawan ni Pastor Noah dito na nabanggit ko sa isang sermon, when you worry, pray. When you pray, don't worry. Ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Pero there are times talaga dahil deceitful yung mundo, yung sitwasyon, yung paligid natin, hindi natin talaga may iwasan na mag-worry. That's why we keeps on hearing the word of God for us to be consistent sa ating pananampalataya. Pangatlo po, commit to be connected with your brethren. All the pastors are encouraging each and every one of you to join the life group. Diba po? The reason why we're having our lunch fellowship every Sunday, para lahat tayo nakaka-attend ng mga life group. Lahat tayo may time mag-life group. Kasi yung iba, busy ako weekdays o Saturday and Sunday lang tayo madami dito. And we're always take this, let's take this opportunity every Sunday to have this fellowship through the life group na meron tayo. Kung hindi natin kayang ibigay yung ilang oras ng weekdays natin sa Panginoon for us to be connected. Kailangan mo ang mga kapwa mo mananampalataya. Sabi po sa Hebrews 3:13, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We are always, kapag sa life group po natin, we always share our problems, we always share our praise report, kasi yan yung nais ng Panginoon. The Lord wants us to be connected to our brethren. Meron po kayong spiritual na pamilya. Hindi lamang po physical na pamilya meron tayo. Hindi lang biological family meron tayo. The best thing in our Christian life is to be with your brethren in Christ. Bakit? Backer mo yung mga yan. Mas masarap kapag mas maraming nananalangin sa'yo. Mas masarap kapag maraming nagbi-bless sa'yo. Mas masarap kapag ikaw ay may victory, victorious din sila dahil sa victory na nakamit mo. Amen? Kaya mga kapatid, we encourage everyone, let us commit ourselves to be connected sa ating mga kapatiran, sa ating pananampalataya. Pang-apat po, sabi dyan, commit a receptive heart towards God's word. Sabi po sa James chapter 1 verse 21, therefore get rid of all moral filth and evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Walang ibang makakapagligtas sa atin mga kapatid kundi ang salita ng Panginoon. Walang ibang makakapag bigay ng tamang direksyon, walang bubulong-bulong sa'yo na Holy Spirit kapag hindi mo alam ang salita ng Panginoon. Tanging ang salita lamang ng Panginoon ang magbibigay ng direksyon, ang bubulong sa'yo, ang magsasabi ng kasagutan ng Panginoong Jesus, ng plano niya, ng naisin niya sa buhay mo. Lahat ng yan nasa salita ng Panginoon. Kaya let us be planted with the Word of God. Yung theme po natin this time, be rooted in Christ. This year, the whole year, be rooted in Christ. Huwag po nating hayaan na ang mga salita ng Panginoon, let us enjoy yung bawat mensahe na nare-receive natin.
Especially yung Sunday message natin. Honestly, sino po nakakaalala ng ating message last Sunday? Walang nagtaas ng kamay, ang sakit naman. Ayan, panghawakan po natin yung pulpit message natin, yung Sunday service. Ayan po, drawing closer to God. Yan po yung salita na binigay sa atin, na kung saan ipinaunawa sa atin ng ginamit ng Panginoon na lahat ng bagay ay part ng pagiging malapit mo paglapit mo sa Panginoon. Yung decision mo, part yan. Yung mga taong nasa paligid mo, part lahat yan. Yung intention mo, yung disiplina mo sa sarili mo, lahat yan part ng paglapit mo sa ating Panginoon. And tinuruan po tayo doon nung Sunday na let us meditate the Word of God day and night. Kaya po mga kapatid, yung isang salita ng Diyos na pangahawakan mo na sa umaga hanggang sa maghapon, panghawakan mo. Bakit? May gagawin ang Panginoon sa salitang pinangahawakan mo. Hindi mawawala ng kabuluhan yung mga salita ng Panginoon na pinangahawakan mo. Lagi niyang ipuprove sa'yo that they are living and active. Those words that you are holding right now, if it is planted in Christ, ibibigay sa'yo ng Panginoon yung pinangahawakan mong mga salita. Amen? Kaya ngayong gabi po, let us always remember that the Scripture is always from God. Amen? It should be the standard of our lives sa bawat araw na ginagawa po natin. Lastly, sa part number 5 po natin, sabi po dyan, commit to put God first. Last Dawn Watch, binitawan po yung Matthew 6:33 na lagi nating naririnig. Seek first the kingdom of God. And lagi po nating tatandaan itong commandment na ito ng Panginoon. Sa Matthew chapter 22 verse 37, sabi po dyan, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Yang tatlo po na yan, mahalaga po yan sa buhay natin. Kaya dapat dyan sa tatlo na yon, in your heart, in your soul, in your mind, nauuna yung Panginoon na iniibig mo. Bakit? Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Ikaw, ano ang kaya mong ibigay sa Panginoon? Sinasabi mong mahal mo yung Panginoon, ano yung kaya mong i-commit sa Panginoon? Ano yung kaya mong ibigay sa Kanya na napaka-worthy ng pagmamahal mo? Meron po ba? It is only putting God first in everything that you do. Sabi po, love God more than anyone else because He loves you first. Mahal ka ng Panginoon. Pakitapik nga po yung katabi nyo, baka natutulog na. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Tayo po ay mahal ng Panginoon. Sa ating pong conclusion, sabi po dyan, God is willing to receive again all of those who have drifted away from Him. Katulad po ng prodigal son, di ba? Kung makikita po natin, alam niyo po yung prodigal son, nandun po siya sa kalagayan ng 2 Timothy chapter 3, verse 2 to 3. He is a lover of himself, a lover of money, very proud po siya, boastful po siya, nadala po siya ng mga mundong bagay. But then, nung siya ay nakarealize na kailangan niya ang Ama, bumalik siya. And makikita natin yung father character talaga ng ating Ama that He opened, yung Father po na sa prodigal son, He opened His arms so wide just to embrace yung madumi, yung mabaho, na mukhang hindi niya na anak. Ganon din yung Panginoong Jesus sa atin. He is always open arms to receive us once again when we are drifted away. Pero mga kapatid, nawawala po tayo sa kalagayan na yan ngayong gabi. Nawa lahat po tayo ay maglulong
to draw closer and closer sa Panginoon. Sabi po sa ating conclusion, ang iiwanan ko po sa inyong salita ngayong gabi, do not drift away from God. Instead, draw closer and closer to Him every day. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus na nawa ngayong gabi po, let us draw closer and closer to our Father. Mahal po tayo ng Panginoon, anuman po yung naging kasalanan, naging kalagayan natin sa buhay, let us always turn back to our Father. He will receive us. He will embrace us open arms. Tayo pong lahat ay tumayo and let us welcome this night the Holy Spirit as we pray together. Nanawa po ngayong gabi, let us pray together in one voice para po sa mga panalangin kahilingan na idudulog po natin sa ating Panginoon ngayong gabi. Sige po, tayo po ay umawit sa Panginoon minsan pa. Let us welcome the Holy Spirit. Let us worship God. Let us ask the Holy Spirit to fall on us, to stay with us, to dwell in us tonight. Let us feel the presence of God as we sing this song. Na nawa siya lamang po ang maranasan natin, na siya lamang po ang mapapurihan natin, na siya lamang ang madakila sa mga buhay natin. Yes, Lord. Awitan po natin ang Panginoon. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. Let us say to the Holy Spirit, I need you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Once again, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. Kapatid, sa oras na ito ang oras na kung saan magpasiyasat ka sa Panginoon. Ito ang oras na kung saan you have to open your heart to Him. Ano man yung nalalaman ng puso mo, say it to the Lord. This is the time for you to enjoy the prayer time. This is the time for you for the experience yung Holy Spirit ng Panginoon to move in every corner of your heart. Sa bawat parte ng katawan mo, nais ng Panginoon na nag-glorify ang pangalan niya. Kaya this time, mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Tayo po ay sama-samang manalangin na idulog sa ating Panginoon ang mga panalangin kahilingan na meron tayo ngayong gabi. O dakilang Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Narinig mo ang dalangin ng iyong mga anak, Panginoon. That may we truly reach you, Father God, in every ways, Panginoon, na kaya namin, Panginoon. Lord, sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, hindi po mawawalan ng kabuluhan ito, O Lord. Alam ko, Panginoon, na ikaw po ay nangusap sa iyong mga anak. Alam ko po, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, ay may pinagpala ka. Sa gabing ito, Panginoon, ay meron pong nakatanggap ng iyong salita at pangahawakan ito, Panginoon, bilang sanggalang, Panginoon, sa mga bagay, sa mga takot sa mundong ito na kanilang mararanasan. Ama, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa iglesyang meron kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa iglesyang ito, Panginoon, nararanasan namin ang Holy Spirit, nararanasan namin ang pagmamahal mo, nakikita namin, Panginoon, ang miracles everyday, Panginoon, na ginagawa mo sa aming mga buhay. Nakikita namin, Panginoon, yung transformation, Panginoon, ng characters namin, Panginoon, na bilang mga anak mo, dun sa mga bagay na hindi namin maiwan nung unang sa aming mga buhay, O Diyos. Ama, sa oras pong ito, ang mga anak mo ay may kanya-kanyang mga talento, O God. May kanya-kanyang skills, abilities, Panginoon, na pinangahawakan. And because of their skills and abilities and talents, Panginoon, kami po, Panginoon, ay nakakapag-earn financially, Panginoon. Kami po, Panginoon, ito po ay nagagamit namin, Panginoon, at kami ay may kinikita sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa mga biyayang ito, Panginoon, na kung saan meron kaming financial blessings, Panginoon, na pinangangalagaan, O Diyos. Meron kaming financial blessing, Panginoon, na nai-enjoy, Panginoon, at nagagamit sa aming buhay sa mundong ito, Panginoon. That's why tonight, Father God, as we pray for our finances, Panginoon, ang pangalan mo lamang ang malugod. Ang naisin mo, Panginoon, ang maganap sa aming mga buhay. This time, Father God, we are praying for abundance and breakthroughs, Panginoon. Lord, help us to be a good stewards of these finances that we have, Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ilapit mo sa Panginoon kung anong breakthrough ang nais mong maranasan, kung anong financial blessing ang nais mong ma-overcome at ibigay sa iyo ng Panginoon. Samahan mo akong manalangin sa gabing ito. Lord, marami po kaming problema, Panginoon. But we believe, Father God, that if we commit even our finances to you, Panginoon, ikaw, Lord, ang magbibless sa amin. Help us, Lord, to be faithful, Father God. Ang financial security na aming idadalangin, Panginoon, ay magaganap, O Diyos, kung kami po ay magiging faithful, Panginoon, sa pagbibigay ng aming mga tithes. Kung kami po, Panginoon, ay magiging faithful, Panginoon, na ang bawat finance na meron kami ay malulugod ang iyong pangalan, O Diyos. Lord, we are praying together for the financial security, Panginoon, ng aming mga buhay. Ama, nais po namin gamitin yung aming mga buhay, yung aming mga sarili, Panginoon, sa ministry mo. But then, Lord, kung kami po, Lord, ay magkukulang, Panginoon, ng aming financial, Panginoon, hindi po matutugunan ang mga pangangailangan ng aming mga iglesia. That's why this time, Lord, we are praying for the security na nawa mangyari po sa aming mga buhay, the breakthrough, Panginoon, na hinihingi namin sa bagay na ito, Panginoon, yung abundance, Panginoon. Help us be able, Panginoon, to experience them, Panginoon, for us to be used and for this finance to be used
to glorify your name and for the ministry, Panginoon, na aming ginagalawan. We are praying also, Lord, for all the debts na meron kami, Panginoon. Ama, sa taong ito, Panginoon, winawasak po namin, Lord, ang pagiging gapos ng utang, Panginoon. Tinatalian po namin, Panginoon, anuman, Lord, yung pinagkakautangan namin, Panginoon. Lord, help us to be a good steward, Panginoon, to have this financial, maging financial literate kami, Panginoon. Magkaroon kami ng katalinuhan, ng wisdom and knowledge, Father God, to manage our finance, Panginoon, at hindi kami mangangailangan na mangutang pa sa ibang tao, Panginoon, sa mga bangko, Panginoon. Help us not to be Huwag po kami maging alipin, Panginoon, ng bagay na ito, Panginoon, at sa bawat blessing na meron kami, Panginoon, nawa unahin namin yung pangalan mo, Panginoon, ang gawain mo, Panginoon. Lord, we want financial peace, Panginoon, na nawa makatulog kami ng payapa sa gabi, Panginoon, na wala pong iniisip na liabilities, Panginoon, yung mga bills namin, Panginoon. Lord, hindi ito yung mga bagay na kung saan bigay sa amin, Lord, ng problema na hindi kami makakatulog ng maayos, na iisipin namin, Panginoon, dahil iniisip namin, Panginoon, kung paano babayaran yung mga utang namin, Panginoon. Lord, alisin niyo po kami sa sitwasyon na yon, Panginoon. Yan po ang aming pakiusap sa iyo, O God. Magkaroon man kami ng mga bills, Father God, nawa maging sapat, Panginoon, yung blessing mo financially sa aming mga buhay. For us, Lord, para masustain po, Panginoon, yung mga pangangailangan namin sa aming mga tahanan. And this time, Father God, we are praying for the success, for the career success po ng bawat isa sa amin. Naglalakad kami, nagtatrabaho kami, Panginoon, in different fields, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. We pray, Father God, for the success, Panginoon. Dahil ang success na ito, Panginoon, ay hindi namin makakamit sa pamamagitan ng aming mga sariling katalinuhan. Ang success sa aming mga career, Panginoon, ay nakaatang sa iyong mga kamay, Panginoon. That's why help us, Lord, to always commit everything to you, Panginoon, sa lahat po ng gagawin namin, Panginoon. May we seek your will. May we seek, Father God, your plans in our lives for us not to be failure, Panginoon, sa mga maling desisyon na magagawa namin sa blessing na ibinigay niyo po sa amin. That's why, Lord, sa bawat decision making namin, Father God, nawa kami yung mga taong tatawag sa iyo, and to us wisdom, Father God. We need your wisdom. We need the wisdom. We need the knowledge that comes from you, Panginoon, for us to be smart enough, Father God, para po sa mga biyaya mo sa aming mga buhay. Lord, this time I'm praying for every business na meron kami. Thank you, Lord, for the talents na meron kami. Meron kaming Adonai, Panginoon. Meron po kaming kimchi, oh God. Peanut butter, Panginoon. May mga auto shop kami, Panginoon, sa iglesyang ito. May mga kapatiran kami, Panginoon, na may spa, mayroong massage place, Father God, may mga maliliit na tindahan, Panginoon. Ang lahat ng ito ay biyaya mo, O Diyos. Wala po kaming ipagmamalaki sa iyo, Panginoon, dahil kung wala yung mga wisdom, wala yung knowledge, Panginoon, na nanggaling sa iyo, ay wala ang mga businesses na ito, Panginoon. Kaya help us, Lord, na sa tuwing ginagawa namin yung mga bagay na ito, ginagawa namin yung mga produkto namin, Panginoon, nawa, Panginoon, ang pangalan mo pa rin ang laging nag-glorify. Ang pangalan mo pa rin, Panginoon, ang aming pasasalamatan, Panginoon. We are praying for the opportunity. We speak open doors, Panginoon, sa mga kapatiran naming walang trabaho, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na naghahanap ng opportunity, Panginoon, to work on, Panginoon, at sa mga kapatiran naming walang mga trabaho, Panginoon, Lord, ikaw, Lord, ang magbigay ng open doors for them para mayroon po silang mapasukan, Panginoon, at makita, Panginoon, si Kristo sa kanilang mga buhay, sa mga fields na meron kami, sa mga companies na aming kinabibilangan, Panginoon, sa school na aming kinalalagyan, O Diyos, makita lamang si Kristo sa aming mga buhay. Makita si Kristo na kung saan siya ang nagiging daluyan, siya ang nagiging pinagmumulan ng katalinuhan at ng mga biyaya na meron kami sa bawat businesses na meron kami, pagkain man ito, Panginoon, o mga bagay man ito, o serbisyo man na aming ginagawa, Panginoon, laging makita si Kristo sa aming mga buhay, O Diyos, sa mga businesses na meron kami, at makita ng mga tao, Panginoon,
ang kaibahan ng mga produkto na meron kami, Panginoon, dahil iba ang biyaya, ang talento na nagmumula sa iyo, O Diyos. Ama, sa oras pong ito, help us to be generous din, Panginoon, para sa gawain mo. Huwag kaming magdamot, Panginoon, lalong-lalo na po sa ministry, O God. Dahil alam namin, Panginoon, na kung wala po ang ministry na ito, Panginoon, wala din po yung financial blessing na nagmumula sa iyo, Panginoon. The reason why that you are blessing us, Father God, because you want us to be used, Panginoon. You want us to be a channel of blessing for the ministry that you have given to us. Lord, may we always put our gratitude to you alone, O God. Lagi po naming ibabalik sa iyo lahat ng papuri sa bawat biyaya na aming natatanggap. Salamat, Panginoon, because we have source of our income, Panginoon. From now on, O God, ang mga lahat ng blessing na meron kami, Panginoon, ay gagamitin namin para po sa mag-glorify ang iyong pangalan, O Diyos. Ama, sa oras pong ito, idinudulog din po namin ang mga personal na prayer topics ng aming mga kapatiran. Come on, church, in one voice. Why don't you pray loud? Why don't you say your personal prayer to the Lord? Even the prayer of your brethren na hinahawakan mo ngayong gabi. Ilapit mo, idulog mo sa Panginoon. Idulog mo sa Panginoon at panghawakan mo ang kasagutan ng Panginoon na mararanasan natin ngayong gabi. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sa iyong mga kamay namin idinudulog ang mga personal prayer topics na meron kami, Panginoon. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
know, Father God, you heard your children. You heard our voice, Father God, that we prayed for our desires, Panginoon. Nawa this time, Lord, maging handa kami, Panginoon, sa kasagutan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Sa mga panalangin, hiniling namin sa iyo ngayong gabi, Panginoon. May we be the person who will always wait for the timing, Panginoon, for your will sa aming mga buhay. Lord, this night, we are praying for every family, for every pastors, Panginoon, ng iglesyang ito, sa main, Panginoon, ng Abundant Life Church Angeles, sa buhay po ng Barty family, Father God. Lord, extend your blessing. We are praying for them, Father God, na ikaw, Lord, ang patuloy na mag-provide yung provisions mo, Panginoon, sa buhay ng mga pastors mo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na hindi magkukulang, Panginoon. From the Cruz family, Father God, sa Rojas family, O God, sa Laureano family, sa Picardal family, Father God, sa Manlapas family, sa Dalida family, Garcia family, Panginoon, sa Maglalang family, Father God, sa Kabugwasan family, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, ng iglesyang ito, sa Beltran family, O God, sa Dalida family, O God. Lord, salamat sa pamilyang ito na kami ay pinagsama-sama mo, Panginoon, sa iglesyang ito para paglingkuran ka, Panginoon. Ama, salamat din po sa buhay ng aming mga kabataan, sa buhay ng aming mga young pros, O God. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo na nakakasama namin dito, Panginoon, sa iglesia upang ikaw ay purihin, Panginoon. Ang iglesyang ito, Panginoon, ay patuloy na magkakaisa, Panginoon, sa naisin ng pag-iibanghelyo ng buong Pilipinas, ng lugar ng Savannah, ng Kawayan, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Panginoon. You're going to send your workers from this church, Panginoon, at kami po ay manganganak, O God. Salamat din po, Panginoon, sa mga bata na lagi mong ipinapadala sa lugar na ito, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nanunood via online, O God. Salamat sa kanilang oras, salamat sa kanilang effort, salamat sa desire ng hearts nila, Father God, to meet you, Father God. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran na nakakasama namin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo sa lugar na ito, Panginoon. Continually to unite us, Father God, with love, Father God, upang kami po, Panginoon, ay maging united lagi sa pagmamahal sa isa't isa, Panginoon. Ano man po yung kalagayan namin, ano man po, Panginoon, yung ugali ng bawat isa, help us to love them just like you do, O God. Salamat, Panginoon, sa kasagutan ng mga panalangin. At we are praying, Lord, for every person's, Panginoon, na may mga karamdaman sa mga oras na to, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mag-touch. Let your healing touch be with them this night, Father God. Abutin niyo po sila, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kapayapaan, maayos na pagpapahinga, Panginoon, sa buhay ni Parker, Father God, sa ibang kapatiran namin na may karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. May they experience your healing power, Father God, right now. This time, Father God, mararanasan po nila ang full rest, ang full healing na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. And may they acknowledge your presence, Father God, your power, Panginoon, sa kanilang buhay, that your power is bigger, is the comforter of their body, Panginoon, na nahihirapan sa mga karamdaman na kanilang nararamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mapapapurihan. Ikaw lamang ang madadakila, Panginoon, that in everything we do, Panginoon, may we commit ourselves and put our living God first in our lives. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. God is good. All the time. Lakasan po natin, God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Glory to God. Ayan. Sino po ba dito sa atin yung nakabasa po ng verse of the day? Let's read from James chapter 1 verse 17.
Ayan, sabi po dito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like a shifting shadow. Praise God. So today, ano po ba yung nais ng Panginoon na ma-receive natin from this verse? And ayun, alam naman po natin that everything comes from God. Only from Him. Amen? Yung hininga natin, yung blessings na ipinagkakaloob niya sa atin, lahat galing sa Panginoon yun. Amen? Yung kalakasan, yung tawag dito, yung pag-asa. Amen? So tonight, the Lord wants us to experience His power. That in every good and perfect gift na marireceive po natin is ma-appreciate natin. Amen? Na hindi natin sayangin yung pagkakataon, hindi natin sayangin yung pagpapala na binibigay ng Panginoon. Amen? Kaya sa gabing pong ito, as we give cheerfully, as we give with a humble heart and a humble spirit, maging mabangong samayo po sa Panginoon. Amen? Yung ating pagkakaloob. For He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Sabi po dito sa may devotional part, ayan, the God who loves us and gives us grace today will do the same tomorrow. He is good all the time. Praise God. So let's pray po. Hallelujah, Jesus. Lord, we believe that you are the author of everything, Father. That you are the God of everything in this world, Lord God. And for every good and perfect gift, Lord God, na ipinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa, Lord, help us to be humble, Panginoon, sa kung anumang bagay yung pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Even the resources, Lord God, that we have, Panginoon, alam namin na Ikaw ang siyang may kakayahan, Lord God, na magkaloob ng mga ito para sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Lord God, patuloy naming matutunan, Lord God, na magpasubmit, Panginoon, sa kung ano yung nais mo para sa amin, Panginoon, dito sa mundo, na through our finances, Lord God, you may be glorified, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa blessings, Lord God, na ipinagkakaloob mo sa bawat araw, Lord God, sa bawat oras, Panginoon, sa bawat minuto ng aming buhay. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na maibalik namin sa iyo ang nararapat, Lord God, sa gabing ito. Lord, we pray and we desire, Lord God, for more of you in our life, Lord God, that through our finances, Panginoon, marireceive namin yung freedom, marireceive namin yung breakthrough, Lord, 100-folds, Lord God, coming from you, Lord God, marireceive namin, Panginoon. As we draw near to you, Lord God, as we come closer to you, Father, help us, Lord God, to be more patient, Lord God, sa kung ano yung nais mong ibigay sa amin, sa buhay ng bawat isa. Kaya sa gabing ito, Lord God, pinagpapala namin ang iyong mga salita, Lord God. We pray, Lord God, na ikaw yung patuloy na magbuhos, Lord God, ng iyong pagpapala, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Lord, have your way and let your will be done sa aming mga finances, Lord God, sa aming current situation, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let's give cheerfully. Amen. Hallelujah. So, announcement lang po for this month of March, ang ating po mga activities. Ayan. So, Good Friday service po, March 29, 2024, 3 p.m. Magkakaroon po tayo ng washing of feet ng 1:30 p.m. So, ini-invite po namin kayo na dumating po kayo ng mas maaga. Amen.
Ano pa ba? And then, ang sunrise service po natin, March 31, 2024. Ayan, dahil po muling pagkabuhay or paggugunita po natin ng muling pagkabuhay ni Jesus. Amen. The resurrection of Jesus Christ. The promise that there's life after death. Amen. Tayo po'y gumising ng maaga sa March 31, Sunday, 5 a.m. Yun po yung ating sunrise service. At magkakaroon po tayo ng munting salo-salo. Amen. And then, Youth Jam po, this coming March 24. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa nakaraang successful at victorious Youth Jam event po natin. Amen. Praise God. Ano pa? Meron pa ba? Ayan. All good? All good? Meron pa daw. Ayan. Sa Saturday, March 16. Ano to, sis? Makabebe ba to sa Lubao? March 16. Iniimbitahan po namin kayo. Please pray for us. Ayan. So, pupunta po kami sa March 16 sa Lubao. Ayan yung pinagpipray po nating satellite church natin. Ayan. So, pupunta po doon ng Evangelism Ministry. Saturday, March 16, 1 p.m. So, samahan niyo po kaming mag-pray as we share the good news and the love of Jesus to more people pa po. Amen. And then, this coming March, April 4 to 6 po, ayan, ang Abundant Life Church Family Camp. Ayan, 2.5 po ito per head. This will be spearheaded po by our main church, Abundant Life Cavite, Bacoor po. Ayan, amen. So, yan, sama po tayo kung meron tayong budget. Amen. So, yun lang po. Tayo po tumayo lahat. Ayan. Hallelujah. Ayan, nireceive po ba natin yung word natin for today? Amen. So, napakasarap po ng salita ng Panginoon, no? Hallelujah, hallelujah. Tayo'y patuloy na lumapit sa Panginoon. So, kung papansinin niyo po, yung word po natin is, it's not drawing close to God. It's drawing closer. Ayan. So, mas malapit na tayo sa Panginoon, pero mas lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Amen. So, inimbitahan ko po, itaas po natin ang ating mga kamay. Lord, maraming salamat sa salita mo, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Ang tinataas namin sa iyo, Panginoon, lahat ng katayuan, lahat ng estado namin, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon. Tunay, Panginoon, na may mga pasakit, paghihirap, sakit, Lord God, iba't ibang problema na maaari naming danasin, Panginoon, dito sa lupa. Pero katulad ng pangako mo, Lord God, at ginawa mo, Lord God, sa buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego, Panginoon. Hindi mo papatayin apoy, Panginoon. Pero yung pangako mo, Lord God, sasamahan mo kami, Lord God, sa lahat ng yung trials, Lord God, na daranasan namin, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, itinataas ko, Lord God, ang buhay ng bawat isa. I pray, Panginoon, na kayo po yung mag-comfort sa mga nagpipighati. Kayo po yung magbigay ng peace, Lord God, sa nagugulumihanan, Panginoon. Kayo, Lord God, yung magbigay ng kaligayahan, Lord God, yung joy, Panginoon, na tanging nanggagaling lamang sa inyo, Lord God, in spite kung ano man yung circumstances namin, Panginoon. I pray, Father God, dun sa puso namin, Lord God, ito'y mabuting lupa, Lord God, na handang tinanggap, Lord God, yung magbubuting salita at pangako mo, Lord God, sa gabing ito, Lord God. At sa aming panandali ang paghihiwalay, Panginoon, we pray for traveling mercy, Panginoon, at maging reflection kami, Lord God, yung new mukha, Lord God, sa lahat ng mga taong makakasalamuhan namin, Panginoon. Tinatanggap po namin, Lord God, ang pagpapala, Lord God, na nanggagaling sa inyo, Lord God, sapagkat kayo ay tapat at dakila, Panginoon. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, church, and God bless.